Okay, good morning sa inyo lahat mga kapatid. Isang pinagpalang araw sa atin lahat. Isang mapagbiyayang Diyos ang nagbigay sa atin ng pagkakataon na ito na magiging last worship natin sa video call. Kasi sa second Sunday, Agape Peace ng Palatoy Church, doon na tayo sa garahe. Face to face worship na. Niloob na ng Diyos na makabalik tayo doon at makapanambahan. Kaya lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos kasi napakabuti ng Diyos. Pina-experience niya sa atin yung hindi sumasamba ng face-to-face worship para ma-realize natin na napakasarap sumamba ng live band, live worship. Live din tayo doon sa online pero bitin eh. Ang daming bitin. Hindi katulad ng live worship, kumakanta ang choir, kumakanta tayong lahat, sumasamba tayo sa Diyos. Kasama natin ang Panginoong Jesus, sumasamba, pati mga anghel, ang Espiritu Santo. At ipararanas ng Diyos sa atin yung kaluwalhatian ng pagsamba. Bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan, kagalakan, at sikay na glory pwede niyang ibigay sa atin pag sumasamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos na niloob na niya makabalik tayo sa face-to-face worship na matagal, 2 months halos. Kasi second Sunday din noon nung hindi na tayo nakapag-worship. Tapos ito, second Sunday na ng September 14. Almost 2 months na rin ang dumaan. Pero parang wala lang, ano? Bilis nga eh. 2 months na pala yun. At ang message ng Panginoon sa atin mga kapatid, have a prayerful life. Magkaroon tayo ng isang buhay na mapanalangin. Katulad ng Panginoong Jesus. Wala siyang ginawa kundi manalangin. Sa gabi, hanggang madaling araw, nananalangin siya. Nagre-recharge siya. Pinalalakas siya ng Ama. At pagkatapos doon, nagmi-ministeryo na siya. Ng kalooban ng Amang gawa sa ihahayag niya ang ebanghelyo ng kaligtasan, ang gospel ng Panginoong Jesus. Tapos pagdating uli nun, recharge uli, ganun lang siya. Pag nag-recharge, maglolobat, tapos recharge na lang lobat, through prayers. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. At kapag tayo naging mapanalangin sa lahat ng bagay na ihahabilin natin sa Diyos, pahihintulutan ng Diyos na mangyari. Sabi niya sa Psalm 37:5 yun eh. Ihabilin mo sa akin ang iyong lakad at aking papapangyarihin. Ganun lang ang buhay natin mga kapatid. Buhay pananampalataya. Pag prayerful ka sa lahat ng bagay, kahit ano gagawin mo, walang maliit, walang malaki. Hindi tinitingnan ng Diyos kung maliit o malaki ipinagpray. Ang tinitingnan ng Diyos, nagpe-pray ka ng may pananampalataya. Nalulubos ang Diyos, ang kagalakan ng Diyos pag umaasa tayo sa Kanya. Nagiging Diyos talaga siya sa atin. Gusto niya na maging Diyos natin siya at tagapagligtas. Lord and my Savior. Kasi yung iba, ang gusto lang, Savior, tagapag-iligtas lang sila, hindi nagiging God ang Diyos sa kanila eh. Kasi ang Diyos makapangyarihan sa lahat at kaya niyang gawin kahit ano para sa atin. Mahal na mahal niya tayo, ipinagmamalasakit niya tayo. Kaya sabi niya sa 1 Peter 3:5, di ba, na sabihin natin sa Diyos ang lahat ng ating mga panalangin sapagkat siya'y nagmamalasakit sa atin. Kaya ayan ang hinihiling ng Diyos sa atin na maunawaan natin na ang prayer life ang pinakamahalagang buhay na isang Kristiyano. Pag ikaw mapanalangin na, napakagaan na ng buhay. Napakagaan kasi pinangunguna ng Diyos sa mga anghel. Before ka palang may gagawin, halimbawa, pupunta ka sa isang lugar. Panginoon, pupunta po ako sa SSS. May aasikasuhin po ako doon, hinihingi ang presence ko. Pagpunta ko po doon, pangunahan ako ng mga anghel. Bigay mo po sa akin yung mga mabubuting tao na magiging mabuti sa akin. Tutulungan ako sa mga problema ko, makakarating ako ng payapa at ligtas doon. Kung ano man po ang business na gagawin ko doon, ikaw ang gagawa. Tutulungan mo, matatapos ko na yung mga payapa at ligtas. Makakauwi din ako ng ligtas, Ama. At maraming salamat, Ama, na gagawin mo sa akin yun. So beforehand, alam ng Diyos ang future eh. Tayo, hindi naman natin alam ang future. Meron tayong mga plano sa future na gagawin. Ihabilin mo na yung future event na yun. Kapangyayarihin ng Diyos yun. He is today, yesterday, and the future eh. He is today, yesterday, and forever. Alam niya yung future na magaganap eh. Kaya kung may pupuntahan ka isang lugar na yun, may gagawin si Satanas, alam naman ng Diyos siya, makukontra na ng mga anghel yun. Susuportahan na yun, mangunguna ang anghel sa atin. Sapagkat nilikha ang anghel para sa kapakanan ng mga maliligtas eh. Sabi sa Hebrews 1:14, tignan natin yung kung tama. Hebrews 1:14. Nawala. Sandali ha. Itong Bible ko gulagulan eh. Hebrews 1:14.
Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod sa mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan. So nilikha ang mga anghel, ang plataforma ng mga anghel para tutulungan tayo yung magmamana ng kaligtasan. Tayo mga tao na anak ng Diyos, susuportahan ng mga nilikha ng anghel. May mga ministering angels tayo. Kaya lahat ng gagawin natin dito sa lupa, protektado tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga angels niya. Kasi ang Diyos pag gumagawa, mga anghel ang ginagamit niyang tutulong sa atin. Yun ang paraan ng Diyos mga anghel. Pangungunahin niya ng mga anghel, yung lugar na yun, para safe. Kasi isang anghel nga, ang katumbas 3,000, di ba? Merong isang anghel na pinadala, patay, 3,000 kaagad. Napakalakas ng mga anghel. Hindi mananalo yung mga fallen angels sa mga angels na masunurin sa Diyos. Talo sila lahat doon. Bagamat may mga kanya-kanya silang official designation, hindi mananalo ang kadiliman, kaliwanag kailanman. Katulad ni Lucifer, napakalakas ng anghel, hindi siya mananalo kay Michael, Archangel. Talo siya lagi doon. Basahin natin ng Jeremiah 33:3. Ngayon dito yung sinasabi ang Diyos tungkol sa panalangin. Jeremiah 33:3. Siguro may idea na kayo dito. Naririnig nyo na itong talatang to. Ito sabi, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Ang sinasabi dito, yung mga anak ng Diyos, yung mga tunay na anak niya, na mapanalangin ng buhay. Kaya sabi ng Diyos, manalangin ka sa akin, tumawag ka sa akin, at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo nalalaman. So hindi lang niya tutugunan ang panalangin natin, magpapakita pa siya ng mga bagay na malalalim. Magbibahayag siya sa atin ng mga bagay na malalalim, liripin. Talagang malalim na hindi maunawahan ng pangkaraniwan tao. Pero tayo, ipauunawa ng Diyos sa atin. Basta tumawag ka lang, maging mapanalangin ka lang. Yun ang gagawin ng Diyos. Sasagot siya, ibibigay pa sa atin yung mga hindi mawaring mga kaisipan ng Diyos na napakalalim. Papaunawa niya sa atin. Ganun ang Diyos natin Ibibigay niya sa atin ang lahat ng karunungan, kaalaman, kapahayagan para maintindihan natin. At malaman natin kung ano gagawin natin. At natuturuan tayo ng Diyos na maging mapanalangin. At tulad ni Daniel. Si Daniel 3 times na nanalangin, alas 9, alas 12, alas 3. Kaya nga gumawa si yung mga kalaban ni Daniel doon ng sinabi doon sa hari, gumawa ng dekreto na kapag may nananalangin ganito, parusahan. Kung mo nakagawa ng ganung batas, nakatulan tuloy si Daniel. Pero dinala siya lions din, hindi naman siya kinain ng leon. Ayaw nga nung hari pagkat napalapit na ang hari kay Daniel Kasi nag-i-interpret si Daniel ng mga dreams tsaka malalalim na kalooban ng Diyos binibigay doon sa hari Kaya kinikilala siya ng hari si Daniel. Kung mo nag-ahari ang kasamaan dito sa lupa, nagagawa pati mga hari makagawa ng kasamaan laban sa man of God, pero hindi mananalo. Lalo pang maniniwala yung mga hari na ang mga man of God talaga may Diyos na buhay. Kailangan lang lagi tayo maging mapanalangin mga kapatid. Huwag tayo mag-iisip ng anumang masasamang bagay o mga problema. Do not be anxious about anything. Huwag tayong umasa sa ating sariling kaisipan. Huwag tayong mag-isip ng kung anong bagay. Basahin natin yun Philippians 4:6. Kasi dito sa lupa, stressful ang buhay Napakaraming problema dito sa lupa. Napakaraming alalahanin. Napakaraming mga problemang tatahakin. Stressful ang buhay. Kaya ang Diyos nagbibigay ng salita ng Diyos. Tulungan tayo. Pag tayo naniwala, in-apply natin ang pananampalataya sa salita ng Diyos, gagawa ang Diyos sa atin. Philippians 4:6, basahin natin. Huwag kayong mabahala sa anumang bagay. Kasi tayo mga tao, madali tayong mabahala Yun lang wala kang pambayad ng kuryente. Gulong-gulo na ang isip mo. Saan ka kukuha ng pera pambayad ng kuryente? Pag walang bigas, walang ulam, hindi kung ano-ano pumapasok sa isip. Huwag kang mabalisa. Napakayaman ng Diyos natin. Pag hinanap mo ang harian ng Diyos at ang kanyang lahat ng bagay idadagdag. Huwag kang mababalisa sa anumang bagay. All expenses paid na pag anak ka na ng Diyos, ang Diyos na bahala sa iyo sa lahat ng bagay. Basta hanapin mo muna ang kaharian at ang lahat ng kanyang katuwiran, pagsikapan mo sundin ang salita ng Diyos, idadagdag sa iyo. Kahit hindi mo hingin, idadagdag sabi Tawang idadagdag sa atin ang lahat ng hinahanap ng mga hintil.
Huwag kang mabalisa, magsanay tayo, maging relax. Chill ka lang lagi. Huwag kang mag-isip ng anong pamambagay, lalo problema. Mga takot, alalahanin. Bigyan natin sa Diyos lahat ng takot, lahat ng alalahanin natin. Sabi niya dito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. In anything, huwag kang mababalisa. Kundi sa lahat ng magbagay, yung lahat naman ng bagay, ng mga pangangailangan mo, lahat ng bagay na dapat mangyari sa iyo, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So sabihin mo, ano nilalaman ng puso't isip mo? Ipahayag mo sa Ama. Ama, ganito po. Kailangan ko po ng ganito po. Ipahayag mo. Pasalamatan mo na ng may Panginoon, salamat at tutulungan mo ko. Hindi mo ko pababayaan kailanman. Mahal na mahal mo ko, Lord. Ibibigay mo sa akin lahat ng pangangailangan ko ito. Makita mo mangyayari yun. Kung ikaw prayerful ka lagi, bawat segundo, bawat minuto, kinakausap mo ang Diyos, nananalangin ka lagi. Tapos, lagi kang nag-i-pray in tongues, yung unknown tongues. Kasi yung unknown tongues, walang nakakaalam na kundi ang Diyos lang. Si Satanas, hindi alam yun eh. Kaya nagpe-pray tayo sa Spirit in unknown tongues. Mukhang gago si Satanas. Sabi ni Satanas, ano kaya pinagpe-pray nito? Guguluhin ka ngayon sa isip. Ikaw mo, hindi ka naman magugulo sa isip. Hindi ka mababalisa sa anumang bagay. Concentrate ka lang sa prayer in tongues. Nagagawa ng Espiritu sa atin lumuhog sa Ama ang pangangailangan natin na hindi maisasaysay ng ating pananalita. Romans 8:26-28. Kaya kahit ano nangyayari sa atin, mabuti at masama, sa ikabubuti ng umiibig sa Diyos yun. Biruin mo, nilikha ang mga anghel para sa atin. Grabe no? Kasi yung 40 days and 40 nights na tinuksan ni Satanas si Jesus Christ, ang mga anghel ang nagminister kay Jesus Christ. Kasi tao si Jesus Christ. Kailangan i-minister ng mga anghel yun. Pero kita mo, nagtagumpay ang Panginoong Jesus sa lahat ng uri ng tukso. Yung sinasabi ko sa inyong thesis, di ba? Yung una, yung humihingi siya ng pagkain, di ba? Sabi ni Satanas, ayan, gutom ka, oh. Ba't hindi mo gawing tinapay yung bato? O, di ba? Sumunod dun, protection naman. Sabi ng Satanas, di ba? Ay, tumalon ka, oh. Tumalon ka, liligtas ka naman ng mga sasaluhin ka, hindi ka masasaktan, di ba? O sumunod yung power, di ba? Sabi ni Satanas, lahat ng kapangyarihan, lahat ng kayamanan, ibinigay na sa akin, sambahin mo ako, ibibigay ko sa iyo lahat yan. Hindi nanalo si Lucifer, si Satanas sa Panginoong Jesus. Bakit? Ang dala-dala niya, ang salita ng Ama eh. Ang kalooban ng Ama. Sabi niya, I will only worship one God. Takbo si Satanas, hindi na niya kaya, di ba? Ganon din ang lahat ng tukso sa atin eh. Kung paano tinukso ang Panginoong Jesus na siya'y tao, ganon din tayo niya tinutukso. Kaya sabi ni Kristo, tagumpay na ako sa sanlibutan. Cheer up! Sabi niya sa John 16:33, basahin natin yan. Pinag-cheer up tayo ng Panginoong Jesus eh. Kasi tagumpay nga siya eh. Sa lahat ng tukso, sa lahat ng ginawa ni Satanas eh. Pero dito sa lupa, kung pinaghari na ng Diyos ang kasamaan sa lupa, sabi sa Job 9:24, pinahuntulutan na niya maghari ang masama sa lupa. Yun eh, kaya ikabubuti natin yun kasi doon natin malalaman kung anak tayo ng Diyos o hindi. Kung magiging mapanalangin ba tayo at mananampalataya sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Ito sabi niya, 16:33, John 16:33. Ang mga bagay na ito sinasabi ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Kasi Satan come here to steal, to kill, and to destroy. I-steal niya yung kapayapaan ng Diyos sa atin pero hindi niya maaagaw yun kasi yung kapayapaan natin si Kristo eh. Ang salita ng Diyos ang kapayapaan natin. Kaya pag may gumugulo sa atin, ang salita ng Diyos ang tutulong sa atin, nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ni Kristo. Ang salita ng buhay. Pag sinampalatayaan natin, may effect agad yun. Walang salita ng Diyos na hindi may kapangyarihan. Kaya pag in-apply natin kaagad sa buhay natin na salita na, nandun agad ang Holy Spirit. Pahihintulutan ng Holy Spirit, maganap yun. Upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan, mayroon kayong kapighatian. So dito sa lupa, stressful. Kasi nga, pinabayaan ng demonyo na maghari sa lupa, kaya stressful eh. Walang kibot na hindi ite-tempted tayo ni Satanas. Walang kibot na hindi tayo iinisin. Ako madalas akong inisin ni Satanas eh. Pag meron akong ginagawang isang bagay, alam nyo, pag nalaglag yun, wala na. Hindi ko na talaga makita. Kung masanay na ako sa kanya, hindi ko hinahanap. Maya-maya lang, okay na bukasan. In your face pa, makikita ko, hindi ko hinahanap, matatagpuan ko. Ganun si Satanas, ikaw mo kilala ko na style niya, hindi ko na siya ini-entertain. Pero paulit-ulit pa rin siya, tanga nga ito si Satanas. Alam na niya hindi mananalo, paulit-ulit pa siya sa style niya, hindi naman mananalo style niya.
Kaya lahat ng style niya kay Jesus Christ, hindi umubra, takbo siya. Tatakbo din siya pag mapanalangin ng buhay natin, mga kapatid. Walang kibot na hindi ka mananalangin sa Diyos. Walang bagay na hindi ka hihingin sa Diyos at iaasa mo sa Diyos. Mapalad ang walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Mga kapatid. Lakasan ninyo ang inyong loob, akin dinaigan sa libutan. So talo na yung sanlibutan eh. Lahat ng worldly things, yun ang ginamit ni Satanas, di ba? Ginamitan niya ng pagkain, ginamitan niya ng kapangyarihan, proteksyon, provision, protection, power, yung 3 P's na sinasabi sa inyo. Provision, gawing tinapay yung bato. Pwede mo bang gawing tinapay yung bato? Illegal yun eh. Huwag kang gagawa ng illegal na bagay para kumain ka. Illegal yun eh. Biro mo bato, gagawin mo tinapay. Ano yun? Common sense. Bato yun eh. Pag kinakain mo yun, bato yun. O, tapos ano na, protection. Tinetempted niya na tumalon. Do not test the Lord your God. Biro mo, kukuha ka ba ng ahas? Kung mo sinabing matuklaw sila ng ahas, hindi sila mamamatay. Yung iba, ginamit yun, kumuha ng ulupong, kinagat, di patay sila. Tapos power, kayamanan. Kasi if you have the wealth, you have the power. Pag nasa iyo ang kayamanan, nasa iyo kapangyarihan. Yan ang ginawa ng Rothschild House eh. Nagpautang siya sa mga bansa kasi hawak niya lahat ng presidente. Lahat ng central bank hawak niya. Bakit? May utang. Sabi ng Bible, alipin na nagpautang ang may utang. Kaya habang may utang sila, alipin sila. Oh. Naalipin sila dahil may utang. Bakit? Power yan eh. Kapangyarihan ng pera. When the money speaks, everybody listen. Kaya nga sabi ng Bible sa basahin na nga natin yung Job 9:24. Ang lupa ay naibigay na sa kamay ng masama. Eh sino ba masama? Si Satanas. Naibigay na daw, pinahintulutan na ng Diyos si Satanas maghari sa lupa. Kasi yun na lang ang paraan niya eh. Hindi na siya pwede sa third heaven eh. First heaven, second heaven lang siya eh. Nandun sa first heaven ng earth. So pabalik-balik lang siya sa second heaven, first heaven, sa earth. Nakakapunta siya. So, at yung mga galamay niya, mga fallen angels na. Eh naibigay na kay Satanas sa mga fallen angel. Ang masama, kanyang tinatakpan ang mga mukha ng mga hukom. So mga hukom, hindi lang isa, maraming hukom. Judges sa US, judges sa Latin America, judges sa Asia, sa Europe, lahat ng mga hukom dyan. Tinatakpan ng mukha. Kaya kita mo yung dito sa atin, di ba, yung may hawak ng timbangan, may takip yung mata. Tinakpan yung mata eh, para hindi makita yung katarungan eh. Matitimbang mo ba yung katarungan kung di mo titignan nyo kung nasa balanse? May fulcrum yun eh. Balanse ba? Eh may takip yung mata. Hindi makikita. Ang sign ng ginamit dito sa atin nun eh. Yung may timbangan na yung mata. Sarado, paano mo makikita ang katarungan? O hindi mo tatanggalin yung kaya ang ginawa, tinakpan eh. Ang muka. Hindi lang mata, pati muka, sabi ng Bible eh. Kanyang tinakpan ang mukha ng mga hukom nito. Kung hindi siya, ay sino nga? Kung hindi siya sana sa nagtakip na ay sino ba? Lang naman Diyos ang magtakip nun. So si Satanas, bakit? Maraming korupsyon kasi eh. Nandyan ang korupsyon eh. Meron akong kilala. Clerk lang ng ang yaman nakapagpatayo ng 3-story building. Clerk of court. Sa isang provincial regional court lang yun. Clerk of court siya. Nakapagpatayo siya ng 3-story building. Kasi ang style sa ganyan, pag may mga kaso, kung mo clerk of court, ikaw ang nag-handle ng kaso eh. Pwede mong ilagay sa ilalim yun, iibabaw. So, depende sa asking money. Everybody has a price. Sabihin lang nung may kaso, sa clerk of court, unahin mo yung kaso ko, bigyan ka ng 3 milyon. Yun naman sasabihin, ihuli mo nga sa kahuli-hulihan yung kaso ko para magtagal. Bigyan kitang 20 milyon. Milyunan din ng mga ganyan. Ang gagawin lang naman ng clerk of, ilalagay sa ilalim o iibabaw. Napakadali ng korupsyon. Yumaman yun ng napakatodo. May kotse, ang mga anak nag-aral sa mga garang eskwelahan, nakapagpatayo ng 3-story building. Hindi ko nasasabihin na ako na lang nakakaalam. So, gano'n, clerk of court pala yun. Lalo na yung judge. Kaya merong kangaroo court eh. Pag merong kangaroo court, buong sindikato ng judge yun, tsaka mga abogado yun. Hahawak sila ng kaso, papapanalunin nila yung talong kaso. May kangaroo court niyang sinasabi. Sa court na yun, sindikato yun. Yung hukom at lahat ng nandun, sindikato yun. Buong sindikato yun. Ganun katindi. Kaya ang hirap buwagin yan dito sa Pilipinas.
Sandali lang suhulan ng pera. Napakatindi ng korupsyon sa Pilipinas. Kasi everybody has to listen. When the money speaks, everybody has to listen eh. Pag ang nagsalita na pera, makikinig ka pera eh. Pag pera, tinan mo, nahulog si Judas sa pera. 30 pirasong pila. Pera. Si Festus, inaabagan niya lagi si Pablo. Alam niyo mga kapatid, yung love of money is the root of all evil. Noon pa man, panahon na ni Jesus Christ, nandun na yung love of money kasi tao eh. Pag pera na pinag-uusapan, doon na nakikilala tao. Katulad nga nun si Festus na nihintay niya si Pablo na pumunta sa kanya, mag-under the table kasi may kaso eh. Umapila sa Supreme Court si Pablo kasi inuusig siya ng mga Hudyo sa Athena. Sabi niya, Roman citizen ako, hindi nyo ko pwedeng galawin. Natakot sila. Ngayon, ang ginagawa ni Festus, parang abogado yon ng mga panahon na yun. Hinihintay niya lagi si Pablo pumunta sa kanya, hihingan niya ng pera. Pero kung man of God si Pablo, protektado ng Diyos, hindi nagkapera si Festus sa kanya. Tapos ang nahahatol pa sa kanya, house arrest lang. Kaya si Pablo, binigyan ng isang sundalong magbabatay sa kanya sa bahay niya. At yung apartment niya, naging Bible study place nung panahon na yun. At doon nga, dahil prayerful si Pablo, lahat ng mga man of God, prayerful, nakukuha sa panalangin. Si David nga, kapapanalangin, talaga naubos lahat ng takot niya. Sabi niya sa, Psalm 34:4 eh. Aking hinanap ang Panginoon at sinagot niya ako. Kasi seek the face of God, ibig sabihin, hanapin mo siya sa panalangin. Doon lang naman natin siya mahaharap sa panalangin. Kaya ang Panginoon Jesus, laging nananalangin. Nahanap niya ang Ama sa pananalangin niya. Meron siyang face-to-face talk sa Ama. Tayo, dadaan tayo sa Holy Spirit pa. Dadaan tayo sa salita ng Diyos. Bakit makarating tayo sa Ama? Si Kristo, anak siya ng Diyos. Diyos siya, direkta siya sa Ama. Sa kanya, Espiritu Santo. Kaya ayun. Sabi ni Pablo dito, aking hinahanap at sinagot niya ako. So pag magpe-pray tayo, hahanapin natin yun, sasagutin niya tayo. Tiyak yun, anak tayo ng Diyos eh. At iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan. Marami tayong fear sa buhay eh. Takot na baka mamatay, takot na baka hindi mawalan ng trabaho, takot na baka ganito, takot na, ang dami nating fears. Talagang parang fugitive si David kasi. Pinapatay siya ni Haring Saul, naiinggit sa kanya eh. Ikaw yung laging araw-araw hinahanting para patayan, hindi ka ba matatakot? Nakakatakot yung buhay ni, kaya although I walk in the valley of the shadow of I fear no evil. Basahin natin yung sa Psalm 23 Ganito si David, kung paano niya nakilala ang Diyos. Basahin natin. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Pag sinabing pastor kasi, tagapagalaga ng tupa. Ang tagapagalaga sa kanya, si Kristo. The Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi na siya maghahanap ng pang bagay. Ang hinihiling lang niya lagi, tulungan siya ng Panginoon sa ginagawa sa kanya ng mga taong persecution. At lahat ng pangangailangan niya, lahat ng kailangan niya sa buhay. Ito sabi, kanyang pinapahiga ako sa sariwang pastulan. Ibig sabihin ng sariwang pastulan, green pasture, magaan ang buhay. Nabubuhay tayo, natutulog tayo, gumigising tayo, may green pasture ang buhay natin. Bakit? Wala na tayo sa sumpa. Naibalik tayo sa Garden of Eden. Kasi yung sinusweldo natin sa trabaho, naiikapotandog natin, nakabaligtad tayo sa storehouse of God, sa Garden of Eden. Kaya green pasture, may supply na ang Diyos sa atin, walang putol ang supply nun. Wala ka na sa sumpa eh. Kasi pag nakasumpa, hindi magbibigay ng butil ang lupa. Hindi ka makakapitas ng bunga ng punong kahoy sa lupa. Nakasumpa, hindi uulan para diligan ng pananim mo. Nakasumpa ang langit at lupa eh. Nakasumpa kasi yung trabaho, resulta yun ng sumpa. Nung magkasala si Eva at si Adan, kaya ang tao nagtatrabaho, sasabi ng Diyos, sa sarili mong pawis kakanin. Kakain ka sa sarili mong pawis, magtatrabaho ka na. So dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan, responsibility ni Adan yun, siya pinuno eh. Great responsibility ni Adan yun, pinabayaan niya si Eva eh. Kaya nasumpa ang langit at ang lupa. Kaya yun, trabaho. Kaya ang trabaho, sumpa. Tinan mo, naalis sa sumpa kami mga pastor. Hindi kami nagtatrabaho. Nagtatrabaho kami, ang employer namin, ang Diyos. Katulad ng mga Levita nung araw, yung mga Levi sa lahi ni Levi. Ang mana nila ay ang Panginoon, yung 11 lipi, nag-iikaputan doon sa Levites.
Ang mga Levites, yan yung mga pastor, mga sacerdote. Kami ang mga Levites ngayon. Ngayon yung laibing isinlipi kayo, hindi kayo mga pastor, maghahanap buhay kayo. Para hindi kayo mawala, para mawala kayo sa sumpa, iikaputan doon nyo, bibigay nyo sa Levites, sa mga pastor. Para magkaroon ng storehouse at pagpapalain ng Diyos ang buhay mo. Ang mananakmal, hindi pa babayaan ng Diyos, manakmal ang mga pananim mo. Sasagana mga pananim mo. Sabi sa Malakay 3:10, basahin natin yan. May pangako ang Diyos sa ganyan, nasusunod sa Kanya. Aalisin sa sumpa. Basahin natin. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig. Buong ikasampung bahagi. So huwag kang magnanakaw. Kahit 5 sentimos, kahit na G's, kahit, basta eksakto lagi. Buong ikasamputan doon. Huwag kang dumaan doon sa Sisip, Gores, yung Belayo. Yun, mahuhusay na accountant yun. Ang lahat ng mga kumpanya, pag gusto mandaya, pupunta sila sa SGB. Doon sila nagpapa-journal ng lahat ng mga journalization, ng mga nila, yung mga capital, niya, expenses, lahat, profit, lahat. Expenses, bayad dito, bayad doon. So yung mga accountant na yan, napakahuhusay lahat yan. Kaya nilang dayain yan eh. Nadadaya, napapalabas nilang konti lang itatax ng malalaking kumpanya. Kaya sabi ng Diyos dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa akin. So buo. Kung magigikapo at magnanakaw ka rin, huwag ka na magikapo. Hindi ka totoo Pag nag-ikapo ka, buong-buo talaga. At kapag ikaw na gumawa ng sumpaan sa Diyos, kung magkano i-offering mo, gagawin mo. Kung ano yung tithe mo at may offering ka, kung ano kaya mo. Magbigay kayo ayon sa inyong giniginawa. Kung ano kaya mo i-offering, yun offering mo. Ako, nung sumukat ako dyan, sinukat ko kung ano panukat ng Diyos Ang panukat ng Diyos, 10% tithe Hindi yun yung offering ko. Kung ano tithe ko, yun ang offering ko. Kung ano panukat ng Diyos, ginusto ko pa nga 20% nun Pero nung ginagawa ko yun, 20%, medyo napapansin ko, medyo nagiging nababawasan yung budget. Ibinalik ko na lang sa 10% lang. Kung ano higap ko, yun ang handog ko. Gusto ko maging generous nga kaya lang, kung mga nasa mundo tayo, maraming problema, maraming pangangailangan. So makakatulong pa rin yun. Kaya yun ang ginawa ko. Nag-commit na lang ako sa kung ano ikap ko, yun ang handog ko. Kasi mahirap. Mahirap yun, 20% offering mo. Bali 30% agad mawawala doon sa income mo. Pero ino-honor ng Diyos yun kahit magkano ang i-offering mo. Gusto ng Diyos yung nagbibigay ng masaya at yung maluwag sa puso. Masayang nagbibigay. Ayon sa kanyang iginiginawa. Kung talagang sobra-sobra sa akin giginawa, pwede kong gawin yun. Hindi nga nagiging sobra-sobra din Halos eksakto lang din Pero kung mo nakikita ng Diyos ang puso natin, doon siya sumusukat sa puso. Ito gagawin ng Diyos pag nagawa mo yung wala ka na sa sumpa, ito gagawin niya. Aking sasawayin ang mananakmal dahil sa iyo. At hindi niya sisirain ang mga bunga ng iyong lupa. Nilalagasan man ang bunga ng iyong di sa panahon ng iyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon at tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad. Sapagkat kayo magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga kubo. So makikita ng mata kung gaano tayo pinagpala sa lahat ng bagay, spiritually, physically, materially. Katulad nga nung kinukwento ko sa inyo, kasi tumatambay kami lagi dito sa tindahan ni Naboy, may upuan doon. Pagkatapos kumain hapon, medyo mahangin-hangin doon, tambay kami doon. Dumaan doon yung si Kakarling. Sabi sa akin, alam mo Larry, hanga ako sa inyo. Ay ko, bakit naman relax na relax ang buhay niyo, parang payapang-payapa kayo dyan. Nandyan lang kayo, pero payapang-payapa. Ay ko, opo, payapang-payapa po talaga kami dito. Kontento na kami sa ganitong buhay. Tsaka kayo, lagi kayong nakikita ko, nakikita ka lagi, nagbabasa ka ng Bible. Baka lumampas ka sa langit niyan. Ay ko, hindi Kakarling. Yun ang sisiguraduhin kasi eksakto ko sa langit. Hindi ako kakapos, hindi ako lalampas. Kasi kailangan natin magbasa ng Bible. Yung iba sa atin, hindi na nagbabasa ng Bible, di ba? Pero hanggat may time tayo, magbasa tayo, pampatalas din ng memorya, ng isip yung pagbabasa. So, balik tayo dito. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid, sabi sa James 5:16. Nagiging matuwid tayo kapag humihingi tayo lagi ng awa sa Diyos, humihingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng pagkukulang at kasalanan natin, nagiging matuwid tayo.
Kaya kapag prayerful ang buhay mo, lagi kang humihingi ng tawad eh. Kahit nga wala kang kasalanan eh. Pag nag-pray ka, Lord, patawarin mo ako sa mga kasalanan hindi ko alam. Linisin mo ako, patawarin mo. So nagiging matuwid tayo sa Diyos. Kasi meron tayong mababang espiritu, contrite spirit, kapag kumbabang espiritu. Laging lumalapit sa Diyos, humihingi ng awat-habag, humihingi ng tawad. Eto, basahin natin yan. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba. So, mag-pray tayo sa isa't isa. Magbuhatan tayo ng krus, sabi sa Galatians 6:2. Buhati natin ang ating pasal o yung Word of God, kautusan ni Kristo, ang krus na binubuhat natin. Magpanalangin tayo sa isa't isa. Imbis na sisihin mo kapatid mo o magkaroon ka ng critical insight sa kanya, nagiging krito ko ba? Huwag mo nang pansinin yun. Takpan mo ng pag-ibig ang lahat ng pagkukulang, ipag-pray mo siya. Kasi hindi naman blasphemy to the Holy Spirit yung kasalanan niya, patatawarin siya, sabi ng Diyos. Magpahayagan nga kayo ng isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Si Pilimon, kinausap ni Pablo yan. Pilimon, idalangin mo ko sa Diyos pagkat dinidinig ng Diyos ang inyong mga panalangin. Kita ni Pablo yung mga prayers ni Pilimon na dinidinig. Taong matuwid si Pilimon eh. Kaya ayun, nagpapapray siya. Kaya kayo, kung meron kayong taong kilalang Kristiyano na talagang dinidinig ng Diyos ang panalangin, magpapanalangin ka sa kanya. Hindi naman masama yun eh. Kailangan pray one to another. Eh nakikita natin na talagang dinidinig ng Diyos sa panalangin niya. Di magpa-pray ka sa kanya. Lahat ng kailangan mo, pag-pray mo sa kanya, didinggin ng Diyos yun. Sabi sa Matthew 7:7 ng ganito. Magsihingi kayo at kayo bibigyan. So kung hindi ka hihingi, paano ka bibigyan? Bibigyan ka pag humingi ka. Kasi lahat nga ng creation ng Diyos para sa atin yun. Hindi nyo napansin ng unang creation? Ang unang creation ng Diyos, di ba? Mga puno, halaman, bungang kahoy. Tapos, nagpaulan siya. Nag-mist. Naglagay ng mist para tumubo sa gana puno. Nag-create siya ng mga hayop sa himpapawid, sa dagat, sa lupa. Provision lahat yan sa atin ng Diyos, di ba? Ang kumakain tayo ng prutas, ng mga gulay, mga isda, karne, manok, baboy, at kung ano-ano pa, di ba? Bago pa nilikha on the 6th day. So, naunang nilikhain ng provision bago ang tatanggap ng provision. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Paano mo uubusin ng hayop sa dagat? Sardinas lang eh. Millions ang ipinapanganak nun eh. Pero yung maliliit na sardinas niya, pagkain ng malaking ano yun, balyena. Lumikha ang Diyos ng mga sardinas para sa balyena. Ang laki ng balyena. Kaya kung magsilang mo yun, sabay-sabay. Para isang higop lang ng balyena sa nakuha sila lahat eh. Napakatalino ng Diyos natin mga kapatid. Kaya tayo, huwag tayong matatakot sa anumang bagay na nagaganap sa lupa. True prayers. Love conquers all eh. And love can endures all things. And love believes all things. And love accepts all things. Tanggapin natin lahat na nagaganap sa buhay natin, masama mo na mabuti. Manalangin tayo ng manalangin. Ano man ang nasa ng puso't isip mo, panalangin mo na ipanalangin. Hanggat hindi natutupad, huwag kang titigil ng panalangin. At tiyak, didinggin ng Diyos yun. Merong ganyan yung babaeng makulit sa hari, sabi. Sige na po hari, ganito po. Ganito sabi nung hari, sige, huwag mo makulit ka. Sige, payag na ako. Kasi ang gusto ng Diyos, yung lagi tayo nagpe-pray sa kanya. Yung makulit na ayaw. Tinan mo si Jacob, pinagpala na. Ang kulit ni Jacob eh. Hindi niya binitawan yung angel hanggat di siya pinagpapala. Naig siya sa Diyos eh. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, hindi ka natatawaging ako kundi Israel. Naig ka sa Diyos. Hindi siya pumayag na hindi siya pagpalain. Ganun tayo. Huwag tayong papayag na hindi tayo pagpalain ng Diyos. Lagi tayong humingi sa kanya na humingi para pagpalain niya tayo. At ibibigay naman niya yun. Meron nakasulat dito sa ano eh. Jeremiah 17:7-8.
Ito sabi niya, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa sa Panginoon. So mapalad ang tao walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Tumitiwala sa Diyos, umaasa sa Diyos, napapalad yung tao yan. Bakit? Ano gagawin ng Diyos sa kanila? Pag lagi sila nagpipray, umaasa sa Diyos, nagtitiwala. Sapagkat siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. So ibig sabihin kasi ang mga ugat, yan ang humihigop ng tubig eh. So ang buhay niya, lahat sa tabi ng tubig, Word of God. Masagana ang tubig na Word of God, hinihigop na ugat niya. Kaya lumalakas yung puno, na-absorb yung tubig sa tabing ilog eh. Ibig sabihin may flowing eh. Kaya there will be a flowing of milk and honey. And to your bellies are poured the rivers of the living water, sabi ni Kristo. Rivers of living water on your belly. Ibig sabihin, dadalo yung ilog ng buhay sa atin, salita ng Diyos. Ang tubig na may salita na naglilinis sa atin. Magiging matibay daw tayong Kristiyano. Parang punong kahoy na itinanim sa tabi at nag-uugat sa tabi ng ilog. Ibig sabihin talaga nag-uugat. Ibig sabihin hindi matatanggal, hindi mabubunot yun. Bakit? Kompleto sa ano yun eh. Sa support ng nutrients ng ng bigay ng salita ng Diyos, ng ugat, lagi na kakahigop ng salita ng Diyos. At hindi matatakot pagka ang init dumarating. So wala kang katatakutan kahit anong climate. May climate change eh. Meron nga laging bumabagyo, laging bumabaha. Meron sobrang lamig, sobrang init. Hindi ka matatakot sa klima kahit anong klima. Kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa. So kahit tag-araw, kahit ang tindi ng araw, hindi ka matutuyot. Sariwa ka lagi. Bakit? May supply ng tubig eh. Meron supply ng salita ng Diyos sa atin. Out of the belly shall flow the rivers of living water. At hindi mababali sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. So hindi tayo matatakot kahit anong mangyari, kahit magkaroon ng pestilences, disaster, hindi. Suportado tayo ng Diyos eh. Ang Diyos ang sumusuport sa atin. Bakit? Hinahanap natin ng kaharian ng Diyos at ang lahat ng kanyang katuwiran, idadagdag sa atin lahat ng pangangailangan natin. Kaya huwag kang mababalisa sa anumang bagay. Basahin natin. Magsimula tayo dito sa sa 25 ng Matthew 6:25. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong pamumuhay. Ang pamumuhay, ibig sabihin, nabubuhay tayo dito sa lupa. Bagamat na ibigay na sama-sama ang lupa, nabubuhay tayo dito sa balwate ni Satanas, protektado tayo ng Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Winter, spring, summer, or fall, protektado tayo ng Diyos. Kasi weather ang buhay. Kahit na winter, spring, summer, or fall, nandun pa lagi ang proteksyon ng Diyos sa atin. Kahit may panapanahon, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tag-init, hindi tayo pababayaan sa tag-ginaw, hindi tayo pababayaan. Sa paglaglag ng mga dahon, autumn, o yung fall, nalalagasan, hindi tayo uusbong ang sariwang dahon. Sa winter, spring, summer, or for just call on me, di ba? You've got a friend. Meron tayong kaibigan eh. Just call on me and I shall be there. Yan ang pangako ng Diyos sa atin, mga kapatid. Dadapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito pawang idadagdag sa inyo. Kaya huwag niyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ang mababalisa sa kanyang sarili. So huwag ikaw ang mababalisa, hamong ang mababalisa yung araw sa kanyang sarili. Ipaubaya natin sa Diyos ang lahat. Magtiwala tayo sa Diyos sa lahat ng bagay. Proverbs 3:5. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Ibig sabihin ng buong puso mo, buong buhay mo. Ano ba buhay mo? Tatrabaho ka, ama ka, nanay ka, anak ka, empleyado ka, kapitalista ka, pulis ka, ano man ang profesyon mo, anong bagay mo, ano man ang pinamumuhay mo, ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng tungkol sa buhay mo. At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. So huwag kang umasa sa sarili mong talino, mas matalino ang Diyos sa atin. Mas tama ang disposisyon ng Diyos kaysa disposisyon natin. Mas tama ang pangunawa ng Diyos kaysa pangunawa natin. Lubos na kaya mapalad yung nagtitiwala sa Diyos eh. Walang ibang inaasahan kundi mapalad ka kasi susuportahan ka ng Diyos sa lahat ng bagay. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas.
So, acknowledge everything to the Lord and He will give the desires of our heart. Acknowledge at tayo gagabayan niya. Psalm 37:5. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka din naman sa Kanya at Kanyang papapangyarihin. So, lagi mo ihahabilin sa Diyos lahat ng plano mo sa buhay. Walang maliit o malaking plano. Lahat, everyday life. Lahat ng gagawin mo, kahit pupunta ka lang doon sa kapitbahay mo, o bibili ka lang sa palengke, acknowledge everything to the Lord at Kanyang papapangyarihin lahat. Maging mapanalangin tayo mga kapatid. Lagi tayong mananalangin. Sapagkat yan ang karakter ni Ephesians 6:18. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng uri ng panalangin. So maraming uri ng panalangin. Sabi ni Pablo, mananalangin ako sa Espiritu, mananalangin ako sa aking pag-iisip. So lahat ng uri ng panalangin, meron tayong gift of thanks, yung unknown thanks na magpapatibay sa atin. Meron tayong binigay na kaloob ng pananampalataya sa Diyos na huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa pamamagitan ng panalangin na may daing at pasasalamat, ipakilala natin sa Diyos ang lahat ng ating kahilingan. At daing sa buong panahon. So, any moment, anytime. Buong panahon eh. Kahit anong panahon, winter, spring, summer, or fall, lagi tayong nananalangin. Hindi na natin intindihin yung mga weather dyan. Sapagkat weather ang buhay eh. Hindi tayo maapektuhan na kahit anong weather. At magpuyat sa buong katiyagaan ng daing na patungkol sa lahat ng mga banal. So, wag natin kanilim, ginagawa na natin yan every Thursday. In general tayo sa every Thursday. Kaya kung pag ako nag-pray, in general na lang eh. Sasabihin ko na, Panginoon, yung mga duly elected officers, yung si Presidente, yung ganito, yung mga ganito. Pero pag yung prayer time mo, katulad ni Daniel, 3 times siya nagpe-pray. Alas 9, alas 12, alas 3. Meron din tayong prayer time, prayer devotion. Yung pawag doon, devotional prayer. Devoted ka sa ganung oras para magpe-pray ka. Iisa-isahin mo na yun, yung pamilya mo. Mag-umpisa ka sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo. Yun ang family mo eh. Charity begins at home eh. Ang pag-ibig magsisimula sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo. Tapos lalabas yun sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga kapatid mo, sa kapatid sa iglesia, sa lahat na ng mga tao, sa lahat ng mga namumuno na. So yun ang prayers. Devotional yan, everyday yan. Lagi ka nag-pray. Hanggang sa masanay ka mag-pray. Kasi pag hindi tayo masanay mag-pray, minsan nagpe-pray ka na out of focus ka. Hindi ka kasi sanay. Diba, nagpe-pray ka, makakalimutan mo yung prayer mo. Bandang huli, iba na sinasabi mo. Sabi mo, ano ba itong naiisip ko sinasabi ko? Lord, sorry. Kung pagsanay ka na sa prayer, may pattern na eh. Kasi lahat ng bagay may circadian rhythm. May circadian rhythm eh. Katulad ng darating na yung moon blood. Yan ang huling-huling palatandaan, bababa na Panginoon. May magaganap na napakalaking moon blood. Nasa Acts 2, yan eh, tingnan natin. Nasa Acts yan eh. 2:18 yata. At 20 pala. Yung 2:18 pala sa Joel yun. Joel 2:18. Sa Acts 2:20 ito sabi. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang araw ng Panginoon. So napapanood na sa TV yan. Yung blood moon na sinasabi. Kasi pag nagkaroon ng blood moon, mayroong nagiging masama at mabuting nangyayari sa Israel. Every blood moon may nagaganap na mabuti o kaya masamang nangyayari sa Israel. Yan yung palatandaan ng Diyos sa Israel. Kasi unang bayan niya ang Israel eh. Kaya yung blood moon na yan, may mga sinyalis yan. Ngayon yung huling-huling blood moon nito, napakalaki na to. Ito na yung araw na pagbaba ng Panginoon. At makikita na yan sa TV. Sana makita natin sa Pilipinas yung blood moon na yun, na napakalaki. Extraordinary yung magiging, napakalaki yung na yun, nabuwan na pulang-pula yun na parang dugo. Yun ang sabi, ang araw magiging kadiliman at ang buwan dugo bago dumating ang araw ng Panginoon. Yung araw na dakila at tangi. So malapit na
judgment begins in the house of God. Na-preach ko to sa inyo eh. Darating na yung paghatol ng Panginoong Jesus eh, sa church eh. Kukunin niya yung mga ligtas eh, para tipunin doon sa bahay sa langit. At nang sa ganun, maganap ang 7 years Great of Tribulation para pagbaba natin 1,000 years reign of Christ. So malapit na yan eh. Kahit sa Old Testament, may prophecy niyan eh. Joel, tingnan natin. At 31 pala. Joel 2:31. Yung sa Acts 2:20, Acts 2:20. Ito naman Joel 2:31. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Tingnan mo yung prophecy ni Joel, yun din ang prophecy sa Acts na tinutukoy nun. Sinabi lang ni Pedro yun, yung prophecy sa ano. Kasi nga ginanap na nun yun sa araw ng Pentecoste, bumaba ang Espiritu Santo na parang apoy eh. Bumaba sa kanila, nagsalita sila sa iba't ibang wika. Bumaba ang Espiritu Santo. Ganon din sa Joel yun, pinrophecy din yun eh. Ito sabi niya sa Joel eh. Joel 2:28. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae manghuhula, ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang inyong mga binatay makakakita ng mga pangitain, at sa mga lingkod na lalaki at babae naman ibubuhos ko ang aking Espiritu sa iyon sa aking Espiritu, at ako'y magpapakita ng mga kababalagan sa langit at sa lupa, dugo at apoy at ang mga haliging usok. Hindi nyo napapansin ngayon, ang daming ipinaplas sa TV, sa internet, iba-ibang klaseng nangyayari sa himpapawid. Makita mo yung para may mga bilog na nabubuo, tapos may mga clouds na kakaiba, may mga ibang kulay. Yan ang isang mga sign sa huling araw na nagpapakita siya ng mga ano sa langit eh. At ako'y magpapakita ng mga kababalagan sa langit at sa lupa, dugo at apoy at mga haliging usok. Ang araw magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. So kita na natin eh, mga kapatid, kita na natin na darating na ang Panginoon anytime eh. Kasi yun na yung huling-huling nga, ang huling blood moon na yan. Every 2 years or 3 years yata, may blood moon lagi. Pero ito yung last na, nakakaibang blood moon to, napakalaking buwan nito na talagang dugon-dugo. Makikita natin, sana makita ko ito eh, paglabas ko. Hindi sinasabi kung anong araw eh. Gagawin ko na lang, titingin-tingin na lang ako sa alapaap para makita itong blood moon na ito mga kapatid. So ito na nga ang message ng Panginoon sa atin. Maging mapanalangin tayo. Be prayerful mga kapatid. In Jesus' name. Amen.